Gumawa ang mga siyentipiko ng gamot sa diabetes, ngunit nang subukan nila ito sa tao, nagkaroon ng side effect na pag-transform sa tao bilang isang zombie. Sa simula ng pelikula, may isang binata na lumabas mula sa tunnel sa ilalim ng lupa. Ang binatang ito ay unti-unti na ring nagiging zombie, ngunit hindi ito ordinaryong zombie. May kakaiba sa kanya. Ano ang lihim niya na handang magbayad ang mga tao upang makagat lamang niya? Sa kabilang dako, may mag-asawang na stranded dahil sa isang spike sa daan. Lumapit ang lalaking naglagay ng spike, nagkunwaring tutulong, ngunit may iba pala siyang balak. Dinala niya ang mag-asawa sa kanyang talyer, kung saan siya at ang kanyang buntis na asawang si Namjo ay nakatira. Nang tumanggi ang mag-asawa na magbayad ng malaking halaga, lumabas si Haegul, ang kapatid ni Jun na may hawak na pala. Nagtanong si Jun, pinatay mo ba siya? Dahil dito, natakot ang mag-asawa at agad na nagbayad. Si Namjo, na nag-iipon, ay nagbabala sa kanyang asawa na huwag galawin ang pera, o kundi ay may mangyayaring masama sa kanya. Sumagot naman si Jun na swerte ang araw na ito, dapat kumain tayo ng karni. Samantala, dumating ang binatang zombie sa nayon, at siya ay nagugutom. Sinubukan niyang atakihin ang dalawang babae, ngunit hindi niya sila mahuli at inakala ng mga babae na gusto lamang niyang yumakap. May mga batang nagtapon ng bato sa kanya. Tumawa, inisip nilang lasing lang ang binata. Hindi niya mahabol ang mga bata at isang aso ang lumapit sa kanya. Sa halip na siya ang manghuli, ang aso ang humabol sa kanya. Nakatingin lang ang mga tao sa kakaibang pangyayaring ito. Samantala, may matatandang naglalaro ng baraha. Kasama si Mandio, ang ama ni Jun, nang biglang may lalaking dumating at sinabing na ayos niya ang kanyang nasirang garden at malapit na siyang magpakasal. Lahat ng matatanda ay lumapit sa kanya para malaman kung paano siya bumata ulit sa kanyang litrato. Habang abala ang lahat, ninakaw ni Mandiok ang pera sa laro. Nagkaroon ng ingay mula sa banyo at nang silipin nila, naroon ang zombie. Nakita siya ni Mandiok, ngunit bigla siyang inatake at kinagat ng zombie. Tumakbo palabas ang zombie. At sa daan, nakita siya ni Haegul mula sa shop. Tumakbo patungo sa kanya ang zombie. Ngunit nanatiling kalmado ang babae hanggang sa malapit na ang zombie. At sa kanya ito sinipa sa eggs nito. Ngunit bigla silang tumakbo nang pareho silang nakita ng aso. Kasabay nito, lumitaw ang isa pang lalaki na may maleta. Si Min, ang kapatid ni Haegul. Tumakbo na rin sila dahil hinahabol sila ng zombie. Nadapa si Haegul sa lupa. Habang hinahabol ng zombie ang babae, biglang dumating si Jun sakay ng kanyang truck at aksidenteng nabundol ang zombie at lumipad sa ere. At ito'y nahulog sa bahingin. Akala ni Jun ay tao ang kanyang nabangga, hindi niya alam na zombie pala ito. Nang silipin nila, nakatayo pa rin ang zombie. Tila walang nangyari. At tumakbo ito palayo. Bumalik ang magkakapatid sa kanilang bahay. Ngunit, dumating ang ambulansya dala si Mandiok na may benda sa ulo dahil sa pag-atake ng zombie. Pumasok si Mandiok sa kanyang trailer house at pinagmasdan ang mga larawan sa dingding. Pangarap niyang makapunta sa Hawaii at uminom ng cocktails kasama ang mga magagandang babae. Samantala, ang zombie ay naglalakad-lakad sa bayan at napadpad malapit sa gasolinahan ng pamilya. Pumasok si Haegul sa bodega at nakita ang zombie na kumakain doon. Nagising din si Mandiok at kinuha ang pala para atakihin ang zombie na nakilala niya bilang ang zombie na umatake sa kanya kanina. Nahirapan si Mandiok na harapin ito, ngunit dumating si John at binigyan ng flying kick ang zombie. Natuhog ang zombie sa dingding sa isang piraso ng kahoy. Hindi alam ng pamilya ang kanilang gagawin, ngunit nagulat silang makita na gumagalaw pa rin ang zombie at tila walang anumang pinsala. Tumakbo palabas ng bodega ang pamilya at ikinandado ang zombie sa loob. Binigyan ang kanilang sarili ng oras para mag-isip. Kinuha nila ang cellphone at nakita sa Pornhub na may ibang tao rin na nakagat ng mga zombie at naging zombie din. Ngayon, dahil nakagat si Mandiok ng zombie, naniniwala silang magiging zombie din siya. Sa takot na magiging zombie ang kanilang ama, lumayo ang pamilya ng ilang hakbang mula sa kanya. At bumwelo si Namjo para hampasin ng kawali si Mandiok. At dinala nila siya sa kanyang kama sa trailer house. Sa kanila siniguradong hindi siya makakalabas. Kinabukasan, nag-aalala ang pamilya sa maaaring mangyari sa ama. Ayon sa pananaliksik ni Min sa YouTube, may iba't ibang senyales ang pagiging zombie, kabilang ang labis na paglalaway at hindi mapigilang panginginig. Habang ipinaliliwanag ito, nagsimula ng maranasan ni Mandiok ang mga sintomas. Nakahanap siya ng paraan para makalabas ng trailer sa pamamagitan ng isang butas sa bubong. Habang abala ang pamilya sa pag-uusap, biglang pumasok si Mandiok sa bahay at naupo sa mesa sa tabi ng kanyang anak. Nagtaka ang lahat sa kanyang kakaibang kilos. Gusto lang sana ni Mandiok na kumain ng almusal,
Ngunit inatake siya ni Min sa pamamagitan ng paghampas ng baso sa kanyang ulo at sinimulang bugbugin ito. Hinabol ni Jun si Min dahil sa maling ginawa nito sa kanilang ama. Samantala, bumalik si Haegul sa bodega at nagawang itali ang zombie sa isang poste. Unti-unti, napalapit siya sa zombie at gusto niyang tulungan ito. Binigyan niya ito ng repolyo at tila nagustuhan ito ng zombie. Sa kabilang banda, bumisita si Mandiok sa kanyang mga kaibigan sa club. Nagulat siya sa kanyang nakita sa banyo. Ang kanyang hotdog ay kumikilos na parang siya ay 18 taon pa. Habang iniisip niya ito, nagbulungan ang kanyang mga kaibigan at hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Si Mandiok ay bumabata na ngayon. Nagtatanong sila tungkol dito. Ngunit walang ideya si Mandiok kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Nang makita ni Mandiok ang kanyang refleksyon sa salamin, napagtanto niyang bumabata siya ulit. Bumalik siya sa bodega na puno ng saya. Sinabi niya sa zombie na siya ang dahilan ng kanyang transformation at nagsimula siyang sumayaw sa tuwa. Pinanood siya ng kanyang mga anak mula sa bintana. Iniisip na kumalat na ang zombie virus sa utak ng kanilang ama. Maya-maya, dumating ang isang kaibigan ni Mandiok. Humihiling at nagmamakaawa na gawin siyang bata muli. Nakaisip si Mandiok ng isang ideya. Kikita siya ng pera para makapunta sa Hawaii. Nakikinig pala si Min sa kanilang usapan at may naisip ding isang plano. Kinabukasan, dinalaw si Mandiok ng kanyang mga kaibigan na may dalang pera. Humihiling na gawin din silang bata muli. Inilagay ni Mandiok ang kanyang ideya sa aksyon at dinala ang mga kaibigan sa bodega para makagat ng zombie. Ngunit nawawala ang zombie. Samantala, tinangay ni Min ang truck kasama ang zombie para ibenta at kumita ng malaki. Ngunit hinarang siya ng pulisya. Nagbiro siya sa mga pulis. Ngunit natuklasan nilang kinidnap niya ang zombie. Inakala ng mga pulis na isang normal na binata lang ito at dinala sila sa presinto. Sinubukan ni Min na ipaliwanag na zombie ito. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ng hepe ng pulisya. Dumating si Mandiok kasama ang kanyang pamilya at sinabi sa pulisya na ang mga lalaki ay kanyang mga anak at matapos kumbinsihin ang pulisya, dinala ni Haegul ang zombie. Nang gabing iyon, sinabi ni Mandiok sa lahat na ang zombie ay kayang magpabata ng tao at ngayon, makakapunta na siya sa Hawaii. Sa kabilang banda, tila ayaw na ng zombie kumain ng repolyo. Kaya nilagyan ni Haegul ng ketchup ang repolyo para sa dagdag na lasa. Ngunit, napansin ng babae na wala ng ngipin ang zombie. Sinabi niya ito sa lahat, at tila naglaho ang pangarap ng ama na makapunta sa Hawaii bago pa man ito magsimula. Iniisip nila, paano pa makakagat ang zombie kung wala itong ngipin? Biglang may naisip si Mandiok. Nakahanap siya ng pustiso at inilagay ito sa bibig ng zombie. Tinawag niya ang kanyang mga kaibigan. At parang mga bubuyog na dumagsa sila sa gasolinahan, gumawa ang pamilya ng butas sa bodega. Para sa kamay ng mga matatanda, ang zombie ang kakagat sa kanila. Nang subukan ng unang matanda, hindi agad naintindihan ng zombie ang gagawin. Ngunit nang lagyan ni Haegul ng ketchup ang braso ng matanda, kinagat ito ng zombie. Nang makita ito ng ibang matatanda, ayaw na nilang magpakagat at umalis. Ngunit ang pinakamatandang lalaki sa nayon ay nagpumilit pa rin. Dahil dito, bumalik ang lahat ng matatanda at nagpatuloy ito buong gabi hanggang sa makagat silang lahat. Pagdating ng umaga, inilagay ni Namjo ang lahat ng pera sa kanyang kahadiyero. Tinititigan naman ito ni Mandiok. Samantala, sa buong bayan nagdiwang ang mga matatandang bumalik sa sigla ng pagkabata. Ngunit sa gasolinahan, natuklasan ni Namjo na nawawala ang pera. Ang tanging natagpuan niya sa kaha ay isang postcard mula sa Hawaii. Marahil ay tinupad na ni Mandiok ang kanyang pangarap gamit ang perang iyon. Samantala, pumasok si Min sa bodega at kinidnap ang zombie ulit. Inilagay niya ito sa truck para gamitin sa kanyang pangsariling kapakanan. Ngunit nahuli siya ni Namjo bago pa siya makalayo. Kumalat ang balita sa bayan, at ngayon, lahat ay nais bumata ulit. Sa kabilang dako, dinala ni Haegul ang zombie sa isang bukid na puno ng repolyo. Sa isang masayang pagkakataon, ang zombie ay nagpakasaya sa pagtakbo at pagkain sa bukid ng repolyo. Nakabuo sila ng isang espesyal na ugnayan ni Haegul at ang zombie. Naglaro sila, at sa isang hindi inaasahang sandali, nagkaroon sila ng romantikong tagpo ng aksidenteng mahadapa ang zombie sa kanya. Ngunit, biglang sumulpot si Jun na nagpakawala ng flying kick na sumira sa kanilang sandali. Nang bumalik ang pamilya sa gasolinahan, isang grupo ng tao ang dumating na tila may dalang armas. Kaya't nagtago ang pamilya. Ngunit, ang totoo ay gusto rin nilang makagat ng zombie. Nakipag-usap si Min sa mga tao at sinabing lahat ay posible kapalit ng tamang presyo. Muling ginamit ng pamilya ang zombie para kumita. At maraming tao mula sa iba't ibang lugar ang dumating para makagat at bumata muli. Matapos kumita ng pera, dinala ng pamilya ang trailer sa loob ng bodega para gawing bagong tahanan ng zombie. Isang araw, dinala ni Haegul ang zombie sa salon at doon ay natuklasan na gwapo pala ito. Pagbalik sa bahay,
narinig ni Haigul si Min na nagpaplano sa telepono na gamitin ang zombie para sa mas malaking kita. Samantala, natuklasan ng pulisya ang mga larawan ng zombie at nalaman nila na zombie nga ito. Kinabukasan, dinala ni Haigul ang zombie sa kagubatan at pinabaunan ito ng repolyo. Sinabihan niyang umalis na dahil ayaw niyang ito'y mapagsamantalahan pa. Naglakad palayo si Haigul, ngunit sinundan siya ng zombie. Lumalim ang kanilang samahan at pinilit ni Haigul tumakbo palayo para di na humabol ang gwapong zombie. Sa kabilang banda, pumasok si Min sa trailer house at napagtanto niyang wala na ang zombie. Hinanap niya ito sa buong bayan at sa huli ay natagpuan sa parehong lugar kung saan iniwan ito ni Haigul. Dinala niya ang zombie sa pinakamalapit na bus station at bumili ng 2 tiket para sa kanilang dalawa. Samantala, isa sa mga kaibigan ni Mandiok ay nagpakasal sa isang mas bata tulad ng kanyang plano. Ngunit, nang oras na para halikan ang bride, kinagat niya ito sa halip na halikan. Ang kasalukuyang nangyayari ay ang mga taong nakagat ng gwapong zombie ay unti-unting nagiging mga zombies. Nagsimula ang isang malawakang outbreak sa istasyon ng bus. Tumakas sa takot si Min at iniwan ang gwapong zombie. Ang hepe ng pulisya na naging zombie na rin ay inatake ang pamilya ni Namjo. Ngunit, gamit ang isang kawali ay hinampas niya ito. Subalit, isang pulis ang dumating at inakalang sila ay nagkasala. Sa kasamaang palad, kinagat siya ng kanyang sariling hepe. Ang pamilya ay nagkulong sa loob ng gasolinahan. Pinagtibay ang mga pinto at bintana. Sa istasyon ng bus, si Min ay nagtago mula sa mga zombies. Natuklasan niyang naakit ang mga zombies sa tunog kaya ginamit niya ang kanyang telepono upang magpatugtog ng music at itinapon ito sa ibang kotse na nagbigay sa kanya ng oras upang makasakay sa kotse at makatakas. Samantala, ang pamilya sa gasolinahan ay gumamit ng mga bagay sa kusina bilang sandata laban sa mga zombies. Nang makapasok ang mga zombies, tumakas ang pamilya, ngunit naalala ni Namjo na naiwan nila ang kahon ng pera. Bumalik si Jun para kunin ito at sa huling sandali, nakatakas siya papunta sa bubong. Doon, nakarating na rin sa kanila si Min na gumamit ng mga paputok laban sa mga zombies. Ngunit, binalaan siya ni Jun dahil maaaring umapoy ang mga gas pumps at magdulot ng pagsabog. Sa huling pagtatangka, pinakawalan ni Min ang mga paputok sa langit. Subalit, ang makulay na fireworks ay nakatawag pansin ng mas maraming zombies na nagtungo sa istasyon ng bus. Nakapasok ang pamilya sa bodega at nagpahinga sa loob ng trailer. Nagkunwaring zombies sina John at Min para makalapit sa kanilang truck. Ngunit nakalimutan nila ang susi at aksidenteng na-activate ang alarm na nagdulot ng pagkukob ng mga zombies sa kanila. Sinubukan ni Haigul na tulungan sila ngunit siya ay inatake ng mga zombies. Isa sa mga zombies ay ang zombie pala nila at hindi siya kinagat. Sa kabilang banda, isang zombie ang natrap sa bubong at nakukuryente sa mga kable na nagpailaw sa gasolinahan na parang may padisko sa barangay at may music na budots na sumasabay. Nagdulot ito ng kaguluhan. Nagtatakbo si Jun papasok ng gasolinahan para kunin ang susi ng truck habang si Namjo naman ay biglaang nagsilang ng kanilang anak. Habang si Haigul naman ay pinigilan ang mga zombies sa labas ng trailer at tinulungan siya ng gwapong zombie. Ngunit labis-labis ang mga zombies. Nakuha ni Jun ang susi at inihagis ito kay Min na nagpatakbo ng truck at sinira ang lahat sa paligid. Nasira ang isa sa mga gas pumps at parang fountain ang tumilamsik na gasolina mula rito. Himalang nakabalik si Jun sa truck at tumakas sila ni Min kasama ang trailer house. Lumingon si Haigul sa likuran at nakita ang gwapong zombie sa gitna ng mga zombies. Ngunit iba siya. Sinubukan niyang magsalita para sa kanya. Inakala ng ibang zombies na tao siya at inatake siya. Marahil, siya nga ay tao pa rin at bilang isang sakripisyo at kabayanihan, sinindihan ng gwapong zombie ang isang lighter at sinunog ang buong lugar. Dinala ang mga zombies sa kamatayan habang nakatakas ang pamilya. Si Jun ay nakagat din pala ng zombie. Siya ay naging isa rin sa kanila at kinailangang ihinto ang truck at ikulong siya roon. Dumating si Mandiok mula sa kanyang bakasyon sa Hawaii at napansin nilang hindi siya nagbago. Tila tinanggap ng kanyang katawan ang virus. Nalaman ng pamilya na ang buong South Korea ay apektado na ng virus at ang taong immune sa virus ay maaring magpagaling ng iba. Nagpasya silang gamitin ang kanilang ama para magpagaling ng mga tao. Sa loob ng 6 na buwan, marami silang napagaling. Salamat din sa tulong ng gwapong zombie na ngayon ay naging tao na. Kung ang mga zombies ay makagat ng taong dating zombie, sila ay maaaring maging tao ulit. Masaya ang lahat maliban sa ama dahil kailangan niyang kagatin ang mga zombies para magamot sila. Kaya si Mandiok ay kailangang magtrabaho at magpagaling ng maraming tao hanggat maaari. At dito nagtatapos ang pelikula. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Hanggang sa muli, paalam.